May mga alamat sa Tanay Rizal tungkol sa magagandang mga talon at mga ilog na nabuo dahil sa paglipas ng mahabang panahon. Maliban dito, may mga kwento na nababalot ng mga hiwaga na kung paano nagsimula ang pangalan nito ayon sa mga alamat. Ang una ay ang alamat ng Daranac Falls. Karaniwang nakasentro sa kahulugan ng pangalan nito na nagbibigay buhay sa ganda ng talon, bagamat may iba't ibang bersyon. Ang pinakatanyag na kwento ay nag-uugnay sa pangalan nito sa dalawang Tagalog na salita na dumaranak na nangangahulugang dumadaloy at danak na nangangahulugang agos. Ayon sa alamat, ang Daranac Falls ay nagsimula sa isang diwata na nakatira sa bundok. Umiyak siya ng labis at tuloy-tuloy dahil sa masakit na pagkawala ng kanyang minamahal na isa ring tagabantay ng kalikasan. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang tigil, umagos pababa sa bundok at bumuo sa talon na ngayon ay kilala bilang Daranac Falls. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng poetikong paliwanag sa walang sawang daloy ng tubig ng talon na tila nagsisilbing simbolo ng patuloy na agos ng mga luha ng diwata. Kaya naman, ang Daranac Falls ay hindi lang isang magandang tanawin, kundi isang lugar din na may kwento ng pag-ibig at kalungkutan. Tinipak River at ang Bundok Daraytan. Ito ay magkasama sa isang tanyag na hiking at ecotourism destination sa Tanay, Rizal dahil sa kanilang kakaibang ganda. Natural lang na may mga kwentong bayan na pumapalibot sa kanila. Ang alamat ng Tinipak River, ang pinakakaraniwang kwento tungkol sa Tinipak River ay nakasentro sa pinagmulan ng pangalan nito. Nagmula ang salitang tinipak sa Tagalog na salita na tipak, na ang ibig sabihin ay malaking piraso ng bato o tipak. Ayon sa alamat noong unang panahon, may dalawang higanting nag-away at nagbato-bato sa isa't isa. Ang kanilang mga batong ipinukol ay bumagsak sa ilog at naging mga malalaking tipak-tipak na bato na makikita sa kasalukuyan. At ang mga batong ito ay nagdulot ng pagiging kakaiba ng ilog, na kilala ngayon sa kanyang puti at makinis na mga bato. Ang kwentong ito ay nagpapaliwanag sa kung bakit ang ilog ay may malalaking bato na pumupuno sa daluyan nito. Alamat ng Bundok Daraytan. Ang pangalan ng Bundok Daraytan ay sinasabing nagmula sa salitang Nandara na tumutukoy sa isang dalaga at Itan na tumutukoy sa bayan. Sinasabing noong unang panahon may isang magandang dalaga na nagngangalang Dara na namumuno sa isang nayon na malapit sa bundok. Ang kanyang kagandahan at kabaitan ay hinahangaan ng lahat. Sinasabing si Dara ang nagsisilbing tagapangalaga ng kalikasan na sinisigurado na ang mga halaman at hayop ay nananatiling malusog at ligtas. Dahil sa kanyang mahalagang papel sa nayon, pinangalanan ng bundok na Daraytan bilang pagkilala sa kanyang pamumuno at pagmamahal sa kalikasan. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga ng mga lokal sa kanilang kalikasan at sa mga taong nagbabantay dito. Ang mga kwentong ito ay nagdaragdag ng hiwaga sa kagandahan ng Tinipak River at Bundok Daraytan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagrespeto at pangangalaga. Ang mga alamat tulad ng sa Daranac Falls at Bundok Daraytan ay nagtuturo na ang kalikasan ay hindi lang isang bagay na gagamitin, kundi isang banal na regalo na dapat ingatan at igalang. Ang mga kwento ay nagbibigay buhay sa mga bundok, ilog at talon at itinuturo na mayroon silang sariling diwa o espiritu. Ang lalaki na napunta sa kaharian dahil sa nilalang na kasintahan na nagpanggap na tao. Isang araw, naglalakad si Marco sa isang mataong parke sa Maynila nang bigla siyang maakit sa isang babaeng may kakaibang ganda. Ang pangalan niya ay si Adira. Hindi nagtagal, naging matalik na magkaibigan sina Marco at Adira. Araw-araw, nagkikita sila at lalong lumalalim ang kanilang pag-iibigan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa isang bench, hinawakan ni Adira ang kamay ni Marco. "Gusto kong ipakilala ka sa aking pamilya," sabi niya. "Sumama ka sa akin sa aming mundo." Naggalinlangan si Marco, ngunit sa tindi ng kanyang pagmamahal kay Adira, pumayag siya. Hinawakan ni Adira ang kanyang kamay at bumulong ng mga salitang hindi niya naintindihan. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng syudad at pinalitan
Ito ng tunog ng umaagos na tubig at huni ng mga ibon. At nagiba ang kanilang mga kasuotan. Pagdilat ni Marco, nakita niya ang sarili sa isang lugar na hindi niya pa nakikita kailanman. May mga puno na kumikinang, mga bulaklak na umaawit, at isang ilog na ang tubig ay tila ginto. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang palasyo na gawa sa bato na may mga dekorasyon na ginto at pilak. Ito ang kaharian ng mga engkanto. Doon niya nakilala ang pamilya ni Adira. Ang kanyang ina, ang reyna, ay may mga mata na tila bituin. At ang kanyang ama, ang hari, ay may tinig na tila kulog, na tila ba ay hindi tumatanda ang kanilang itsura. Bagamat mabait sila, may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata na nagpapahiwatig na sila ay hindi mga mortal. Nalaman ni Marco na si Adira ay isang prinsesa ng mga engkanto at dinala siya sa kanilang kaharian upang maging kanyang prinsipe. Sa loob ng ilang araw, masaya si Marco sa kanilang kaharian. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya sa labas, may nakita siyang isang lalaki na lumapit sa kanya. Pinagsabihan siya na dapat siyang umalis dahil balak siyang gawing engkanto ng pamilya ni Adira. Natuklasan din niya na ang mga alagad ng engkanto ay hindi mga tao, kundi mga nilalang na naging alipin ng mga engkanto. Nang marinig ito ni Marco, naramdaman niya ang matinding takot. Nilapitan niya si Adira at sinabi niya ang kanyang nararamdaman. Kahit gusto kong manatili sa iyo, hindi ko kayang iwanan ang aking mundo, sabi ni Marco. Mahal kita pero hindi ako nabibilang dito. Naintindihan ni Adira ang desisyon ni Marco. Sa gitna ng luha, hinawakan niya ang kanyang kamay at ibinalik siya sa lugar kung saan sila nagkita. Nang magising si Marco, nakita niya ang sarili sa bench sa parke. Ang lahat ay tila isang panaginip. Mula noon, hindi na niya nakita si Adira. Ngunit sa tuwing bumibisita siya sa parke, nararamdaman niya ang lamig ng hangin at ang huni ng mga ibon na nagpapaalala sa kanya sa kaharian ng mga engkanto at sa babaeng nagdala sa kanya sa ibang mundo. Ang kwentong ito ay isang modernong bersyon ng tradisyonal na mga alamat tungkol sa mga engkanto. Ang kwentong ito ay nagtuturo na may mga bagay na hindi dapat pangunahan ng pag-ibig, tulad ng pag-iwan sa iyong pagkatao at sariling mundo. Ikaw, kaya mo bang manirahan doon sa ngalan ng pag-ibig? Isang araw, may bagong dayo sa barangay Maligaya. Siya ay si Magda, isang magandang babae na tila naghahanap ng panibagong buhay, ngunit tahimik at laging nakasuot ng makapal na blusa at mahabang palda. Ang mga tao sa Maligaya ay nag-aalanganin kay Magda. Bukod sa pagiging dayo niya, madalas siyang nakikita na nag-iisa at malalim ang iniisip. Kahit na sa mga pista, hindi siya sumasali. Ang tanging libangan niya ay ang pag-aalaga ng mga hayop. Isang gabi, merong nangyaring pagpatay sa mga hayop. Lahat ng mga ito ay may saksak sa leeg at wala ng dugo. Kinabukasan, may isang lalaki na napadaan sa bahay ni Magda. May narinig siyang boses ng isang babae na umiiyak. Nagtataka siya dahil alam niyang mag-isa lang si Magda. Lihim siyang sumilip sa loob ng bahay at nakita niya si Magda na nakaharap sa salamin at ang totoong itsura nito. Nawala ng malay ang lalaki dahil sa matinding takot. Nang magising siya, nasa ospital na siya at wala siyang sinabi sa mga tao dahil sa takot na baka pagkamalan siya na baliw. Sa sumunod na linggo, maraming hayop ang nawawala at natatagpuan na patay. Tila mas tumindi ang paglaganap ng aswang sa Maligaya. Isang gabi, mayroong naispatan ng isang matanda na lumilipad sa gabi. Tila may pakpak ito at mahaba ang kaniyang buhok. Pinagkamalan na ito ang aswang. Kinabukasan, lumipat na ang mga tao sa barangay. Nag-aalala sila na baka sila naman ang susunod na biktima ng aswang. Subalit, may isang matapang na binata na nagdesisyon na manatili at tuklasin ang lihim ng aswang. Siya ay si Juan, ang anak ng matanda na nakakita sa aswang. Nagtago si Juan sa likod ng puno at naghintay. Pagkalipas ng ilang oras, may lumabas na isang nilalang mula sa isang bahay. Nakita ni Juan na naging isang malaking ibon si Magda at bigla siyang lumipad at pumunta sa simbahan. Nagulat si Juan dahil sa kanyang nakita. Si Magda ay isang aswang, subalit hindi siya pumapatay ng tao. Kung hindi, pumapatay siya ng hayop para sa kanyang ritual. Ang ritual na ito ay para sa kanyang namatay na anak
na namatay dahil sa mga tao na walang awang sinunog ang kanilang bahay. Umiyak si Magda habang ginagawa ang kaniyang ritual. Nabigla si Juan sa kaniyang nalaman. Ang kaniyang akala ay aswang na kumakain ng tao, ay ngunit aswang pala na may sariling dahilan. Kinabukasan umalis na si Magda. Ang mga tao sa Maligaya ay nagtaka kung bakit wala na siya. Wala silang kaalam-alam sa kaniyang lihim. Si Juan lang ang nakakaalam sa kanyang sarili na hindi dapat husgahan ng isang tao sa kanyang katangian. Bagkus maging bukas ang isip sa mga tao na may sariling dahilan kung bakit nila ito nagawa. Mayroong isang sikat na alamatang Mount Pinatubo na tinatalakay ng kwentong ang pagkabuo ng bundok at ang pagiging bulkan nito. Noong unang panahon sa tahimik na lugar sa Pampanga, may isang dato na nagngangalang Dato Masinlok na nakatira sa isang masaganang kaharian. Siya ay malungkot dahil sa pagiging matanda niya at sa hindi na niya magawang mangaso sa malalayong bundok tulad ng ginagawa niya noong siya ay bata pa. Isang araw, dumating sa kanyang kaharian ang isang salamangkero na may kakayahang bumuo ng bundok sa anumang lugar. Nalaman ng salamangkero ang kalungkutan ng dato at inalok siyang gagawan siya ng bundok kapalit ng pagpayag ng dato na mapangasawa ang kanyang napakagandang anak, si Prinsesa Alindaya. Dahil sa pananabik, pumayag ang dato. Sa isang iglap, bumuo ang salamangkero ng isang bundok na sadyang napakaganda at nabigyan ng saya ang matandang dato. Subalit labis na nalungkot ang prinsesa sa desisyon ng kanyang ama dahil pakiramdam niya ay ipinagpalit siya sa isang bundok. Dahil sa sakit ng kalooban, nagkasakit ang prinsesa at hindi natuloy ang kasal. Sa galit ng salamangkero, kinontrol niya ang bundok na kanyang ginawa at sinimulan itong palakihin hanggang sa naging napakalaking problema para sa kaharian. Upang matigil ang paglaki ng bundok, ipinapatay ng dato ang salamangkero. Pero hindi ito nakatulong at sa huli, ang bundok na ginawa ay nag-umpisang sumabog. Pagkatapos ng pagsabog, ang bundok ay nag-iwan ng isang malaking bunganga o crater. Sa paglipas ng panahon, napuno ito ng tubig at naging isang magandang lawa. Tinawag itong lawa ni Alindaya bilang pag-alaala sa prinsesa at sa kanyang pagmamahal na siyang naging sanhi ng pagkakaroon ng bulkang Pinatubo. Ang alamat na ito ay nagpapakita ng ilang mahalagang aral tulad ng pag-iingat sa ating kalikasan at ang kahalagahan ng pagmamahal. Ito rin ay nagbibigay ng poetic na paliwanag sa isa sa pinakamalaking natural na sakuna sa kasaysayan ng Pilipinas. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan.